Magandang araw sa inyong lahat. Heto na ang latest weather update natin para sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw. Kahapon ay tuluyan ng nakapasok sa Parsi Typhoon Obet, pero lumabas din ito kaagad. Bukod dito, sa long-range forecast ay nakikita pa din ang sunod-sunod na bagyo na mabubuo sa paligid ng bansa. Kung gusto mo naman lagi kang informed sa lagay ng panahon, huwag kalimutang mag-subscribe dito sa channel. Sa kasalukuyang lagay ng panahon, dahil sa sabay-sabay na presensya ng mga tropical cyclone sa paligid ng bansa, mahalagang bantayan hindi lamang ang mismong track ng mga bagyo, kundi pati ang magiging epekto nila sa ulan, hangin, at kondisyon ng karagatan. Ang sentro ng mata ni Typhoon Obet ay tinatayang nasa 1,350 kilometers east-northeast of extreme northern Luzon. Taglay nito ang maximum sustained winds na 165 kilometers per hour malapit sa sentro, may gustiness na umaabot hanggang 205 kilometers per hour at central pressure na 945 hectopascals. Kumikilos ito west-northwestward sa bilis na 30 kilometers per hour. Ang strong to typhoon force winds ay umaabot palabas hanggang 540 kilometers mula sa sentro, kaya malawak ang sakop ng malalakas na hanging kaugnay ng bagyo kahit nananatili itong malayo sa kalupaan ng Pilipinas. Sa ngayon, si Obet ay nananatiling malayo sa Philippine landmass, pero dahil isa itong malakas na typhoon sa loob ng PAR, patuloy itong binabantayan. Inaasahan nitong kikilos generally west-northwestward sa susunod na 2 days bago kumilos generally westward sa natitirang bahagi ng forecast period. Batay sa kasalukuyang track, mananatili itong malayo sa kalupaan ng bansa. Kahit hindi inaasahang maglandfall si Obet sa Pilipinas, may posibilidad pa ring makaranas ng ulan at hangin ang ilang lugar dahil sa epekto ng southwest monsoon. Kapag naglandfall ito sa southeastern portion ng mainland China, inaasahang hihina ito bilang severe tropical storm sa Friday, August 28, at lalo pang hihina bilang tropical storm sa Saturday, August 29. Sa madaling paliwanag, ang pinakamalakas na yugto nito ay nasa karagatan, habang ang magiging galaw nito ay papalayo sa Pilipinas at patungo sa hilagang bahagi ng rehiyon. Bukod kay Obet, binabantayan din ang tropical storm Atsani sa labas ng PAR. Ang sentro nito ay nasa 1,765 kilometers east of central Luzon, sa lokasyong 16.3 degrees north at 138.1 degrees east. Taglay nito ang maximum sustained winds na 65 kilometers per hour malapit sa sentro, may gustiness na umaabot hanggang 80 kilometers per hour, at kumikilos east-northeastward sa bilis na 35 kilometers per hour. Sa kasalukuyang galaw, si Atsani ay nasa malayong silangan at inaasahang hihina habang nasa eastern boundary ng TSAD. Hindi ito ang pangunahing system na direktang makaapekto sa bansa ngayon, pero bahagi ito ng mas aktibong tropical environment sa paligid ng Philippine Monitoring Domain. Si Tropical Depression Genari naman, na dating sineneng, ay nasa 505 kilometers north-northwest of Itbayat sa lokasyong 25.1 degrees north at 118.7 degrees east. Taglay nito ang maximum sustained winds na 45 kilometers per hour malapit sa sentro, may gustiness na umaabot hanggang 55 kilometers per hour at kumikilos northwestward sa bilis na 10 kilometers per hour. Nasa northwestern boundary na ito ng Philippine Monitoring Domain, kaya papalayo na ito sa bansa. Gayunman, habang nasa paligid pa rin ito ng hilagang bahagi, maaari pa rin itong maging bahagi ng mas malawak na pressure pattern na konektado sa southwest monsoon. Para sa heavy rainfall outlook bukas, August 26, ang Zambales ang may inaasahang 50 to 100 millimeters na ulan dahil sa southwest monsoon. Sa ganitong dami ng ulan, posible ang localized flooding sa mabababang lugar, lalo na sa mga kalsadang madalas maipunan ng tubig at sa mga komunidad na malapit sa ilog o sapa. Sa Zambales, mahalaga ring bantayan ang mga lugar na nasa paanan ng kabundukan dahil kapag lumakas ang buhos sa matataas na bahagi, mabilis bumababa ang tubig papunta sa mga daluyan. Kung matagal o pabalik-balik ang ulan, maaaring tumaas ang posibilidad ng landslide sa mga sensitibong bahagi. Sa Wednesday naman, August 27, lalawak ang rainfall outlook at kasama na ang Zambales, Bataan at Occidental Mindoro sa 50 to 100 millimeters na ulan.
Ibig sabihin, magpapatuloy ang epekto ng southwest monsoon sa western sections ng Luzon at Mimaropa. Sa Bataan, dapat bantayan ang mga lugar na malapit sa bundok, baybayin, at daluyan ng tubig. Sa Occidental Mindoro, dahil nakaharap ito sa direksyon ng monsoon flow, maaaring magkaroon ng pabalik-balik na ulan sa ilang bahagi. Ang forecast rainfall ay maaaring mas mataas pa sa mountainous at elevated areas at ang epekto sa ilang lugar ay maaaring lumala kung dati nang basa ang lupa mula sa mga naunang pag-ulan. Sa Batanes at iba pang hilagang bahagi, kahit hindi kasama sa rainfall outlook na may 50 to 100 millimeters sa period na ito, nananatili pa rin ang pagbabantay dahil sa galaw ng mga system sa paligid at sa moderate to strong na hangin sa northern sections ng Luzon. Kapag may aktibong monsoon flow at may mga bagyo sa malapit na karagatan, maaaring maging mabilis ang pagbabago ng panahon. Ang makulimlim na kalangitan ay maaaring mauwi sa biglaang pag-ulan, lalo na kapag may thunderstorm or rain band na dumaan sa lugar. Para sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Cavite, Batangas at Rizal, inaasahan ang cloudy skies with scattered rains and thunderstorms dulot ng southwest monsoon. Sa mga lugar na ito, hindi man palaging tuloy-tuloy ang ulan, mas mataas ang posibilidad ng pabalik-balik na buhos sa iba't ibang oras ng araw. Kapag may active rain band o thunderstorm na tumama, maaaring maging moderate to at times heavy ang ulan. Dahil dito, posibleng magkaroon ng flash floods sa mga mabababang lugar at landslides sa mga lugar na malapit sa bundok o matarik ang terrain. Sa Metro Manila, ang panahon ay maaaring maging pabago-bago. May mga oras na makulimlim lamang, pero pwedeng biglang lumakas ang ulan kapag may thunderstorm na nabuo o may ulap na dala ng southwest monsoon. Kapag tumapat ang buhos sa oras ng mabigat na biyahe, mabilis itong makaapekto sa traffic at sa mga kalsadang madalas bahain. Hindi kailangan na maghapon ang ulan para magkaroon ng epekto. Minsan, isang malakas na buhos sa maikling panahon ay sapat para magdulot ng localized flooding sa ilang bahagi ng lungsod. Sa Ilocos Region at Cordillera Administrative Region, mas mahalaga ang pagbabantay sa ulan dahil sa kombinasyon ng western exposure at mountainous terrain. Sa Ilocos Region, maaaring pumasok ang makakapal na ulap mula sa West Philippine Sea at magdala ng scattered rains sa iba't ibang bahagi. Sa Cordillera, ang ulan na tumatama sa matataas na bahagi ay maaaring magdulot ng landslides, lalo na sa mga lugar na dati nang nabasa. Ang mga mountain roads, slope areas, at komunidad sa paanan ng bundok ang mas sensitibo kapag nagpatuloy ang pabalik-balik na buhos. Sa Cagayan Valley at Central Luzon, posible rin ang scattered rains and thunderstorms dahil sa southwest monsoon. Sa Cagayan Valley, maaaring magkaroon ng biglaang buhos sa ilang bahagi, lalo na sa mga lugar na malapit sa kabundukan at daluyan ng tubig. Sa Central Luzon, kabilang ang mga kapatagan at mga lugar na madaling magkaroon ng water buildup, ang moderate to at times heavy rains ay maaaring magdulot ng localized flooding. Kapag sabay-sabay ang ulan sa ilang bayan, mas mabilis tumaas ang tubig sa mga drainage, sapa, at mabababang kalsada. Sa Cavite, Batangas at Rizal, maaari ring makaranas ng cloudy skies with scattered rains and thunderstorms. Sa Cavite at Batangas, posibleng maapektuhan ang mga urban areas, low-lying roads at baybaying bahagi kapag lumakas ang buhos. Sa Rizal, mas dapat bantayan ang mga lugar na nasa paanan ng bundok o malapit sa slope dahil sa posibleng landslides during moderate to heavy rains. Sa mga lugar na ito, maaaring magsimula ang panahon na maulap lamang pero mabilis itong magbago kapag may thunderstorm na nabuo sa paligid. Sa Western Visayas, Negros Island Region at rest of Luzon, inaasahan ang partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms dulot pa rin ng southwest monsoon. Mas hiwa-hiwalay ang ulan dito kumpara sa mga lugar na may scattered rains, pero maaari pa ring maging malakas sa mismong lugar na tatamaan. Kapag severe ang thunderstorm, posible ang flash floods o landslides, lalo na sa mga mababang lugar, malapit sa ilog o nasa matatarik na bahagi. Sa Western Visayas at Negros Island Region, maaaring may mga lugar na bahagyang maaliwalas, habang ang ibang bahagi ay biglang makakaranas ng kulog, kidlat at malakas na buhos.
Sa rest of the country, ang panahon ay magiging partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms dulot ng localized thunderstorms. Sa mga lugar na hindi direktang apektado ng southwest monsoon, ang ulan ay mas nakadepende sa lokal na pagbuo ng thunderstorm clouds. Maaaring maging mainit o bahagyang maaliwalas sa ilang oras, pero kapag uminit ang paligid at dumami ang moisture sa atmosphere, pwedeng kumapal ang ulap at magdala ng biglaang pag-ulan. Kapag severe ang thunderstorm, posible pa rin ang flash floods or landslides sa mga sensitibong lugar. Pagdating sa wind and coastal water conditions, sa Luzon at eastern sections ng Visayas at Mindanao ay inaasahan ang moderate to strong na hangin mula south to southwest. Ang coastal waters ay moderate to rough na may taas ng alon mula 1.5 hanggang 3.4 meters. Ibig sabihin, mas magiging maalon ang dagat sa maraming bahagi ng Luzon at sa eastern coastal areas ng Visayas at Mindanao. Sa mga baybaying lugar na bukas sa mas malakas na hangin, maaaring maging mahirap ang paglalayag ng maliliit na sasakyang pandagat lalo na kung may kasabay na ulan, thunderstorm at biglaang pagbugso ng hangin. Sa rest of the country, light to moderate ang inaasahang hangin mula south to southwest. Ang coastal waters ay slight to moderate na may taas ng alon mula 0.6 hanggang 2.1 meters. Mas banayad ito kumpara sa mga lugar na may moderate to rough seas, pero hindi ibig sabihin na palaging kalmado ang dagat. Kapag may localized thunderstorm, maaaring pansamantalang lumakas ang hangin at tumaas ang alon kahit slight to moderate ang general sea condition. Sa ganitong panahon, mabilis magbago ang kondisyon sa dagat kapag may makapal na ulap, kulog, kidlat at biglaang pagdilim sa paligid. Sa tropical cyclone threat potential, para sa week 1 mula August 24 hanggang August 30, may 3 tropical cyclones na present inside the Philippine monitoring domain. Si TC Gainari, na dating si Neneng, ay nasa northwestern boundary ng PMD. Si TC Sodel, na ngayon ay si Obet sa loob ng PAR, ay nananatili sa northeastern boundary ng TCID at inaasahang kikilos generally northwestward patungo sa Taiwan area. Samantala, si TC Atsani ay lumitaw sa eastern boundary ng TCAD at inaasahang hihina. Mayroon ding TC-like vortex o TCLV-1 na posibleng mabuo sa pagitan ng eastern boundaries ng Parat-TCAD na may low to moderate likelihood of tropical cyclone formation during week 1. Para naman sa week 2 mula August 31 hanggang September 6, ang TCLV-1 ay inaasahang lilitaw sa northeastern boundary ng PAR na may mas mataas na chance na maaaring umabot hanggang high likelihood of tropical cyclone formation. Bukod dito, may another 2 TCLVs na posibleng mabuo sa loob ng PMD, parehong may low likelihood of tropical cyclone formation. Ang TCLV2 ay posibleng mabuo over the eastern boundaries ng TCAD at PAR, habang ang TCLV3 ay maaaring ma-develop over the western portion ng PMD. Sa madaling paliwanag, kahit inaasahang lalabas agad ng PAR si Obet, mananatiling aktibo ang paligid ng bansa, dahil may mga susunod pang circulation na binabantayan sa silangan at kanluran ng monitoring domain. Sa kasalukuyang setup, mahalagang maintindihan na hindi lamang landfall ang basihan ng epekto ng bagyo. Si Obet ay inaasahang mananatiling malayo sa Philippine landmass at lalabas ng PAR sa loob ng 12 hours, pero ang presensya ng mga tropical cyclone sa paligid ng PMD ay maaaring makaapekto sa southwest monsoon. Kapag maraming system sa paligid, mas nagiging aktibo ang daloy ng hangin at moisture. Ito ang dahilan kung bakit kahit malayo ang sentro ng bagyo, may mga lugar sa Luzon na patuloy pa ring makakaranas ng ulan dahil sa monsoon flow. Sa mga susunod na araw, ang Zambales, Bataan at Occidental Mindoro ang mga lugar na may nakasaad na rainfall outlook na dapat bantayan. Sa kabuuan, ang pangunahing epekto sa bansa ngayon ay ang ulan mula sa southwest monsoon. Ang Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Cavite, Batangas at Rizal ay may cloudy skies with scattered rains and thunderstorms.
Ang Western Visayas Negros Island region at rest of Luzon ay may isolated rain showers or thunderstorms dahil pa rin sa southwest monsoon, habang sa rest of the country ay localized thunderstorms ang pangunahing dahilan ng biglaang ulan. Sa rainfall outlook, ang Zambales ay may 50 to 100 millimeters mula tomorrow afternoon hanggang Wednesday afternoon, August 26, at pagsapit ng Wednesday afternoon hanggang Thursday afternoon, August 27, kasama na ang Zambales, Bataan at Occidental Mindoro sa parehong rainfall range. Sa huli, si Typhoon Obet ay nasa loob na ng PAR, may lakas na 165 kilometers per hour at bugso na umaabot hanggang 205 kilometers per hour, pero inaasahang mananatiling malayo sa kalupaan at lalabas ng PAR sa loob ng 12 hours. Binabantayan din si Tropical Storm Atsani sa silangan ng Central Luzon at si Tropical Depression Gainari sa Hilaga Kanluran ng Batanes. Sa susunod na mga araw, ang paggalaw ni Obet patungo sa southern islands of Japan, Taiwan area at kalaunan sa mainland China kasama ang posibleng mga bagong TCLV sa paligid ng PAR, TCAD at PMD ang magiging mahalagang bahagi ng pagbabantay. Para sa bansa, ang mas direktang epekto ngayon ay ang southwest monsoon na patuloy na magdadala ng pag-ulan, thunderstorms, at mas maalon na karagatan sa mga lugar na nakaharap sa daloy ng hangin mula sa south to southwest.